Pinoy Gising na! Sa ngalan po ng pag-iingat, yun, tama tayo nito. Alas 4:38 na. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising! Headlines. Ngayon po ay panibagong araw na naman para sabihin salamat Jesus at Biyernes ulit! Ngayon po ay bisperas ng Valentine's Day. Ngayon po ang kinatatakutan ng mga empleyado kung sasahod ba o hindi. Ngayon po ay tinatawag nilang Friday the 13th. Ikalabing-tatlo po ngayon. Para magbigay ng pabalain, no? Ikalabing-tatlo po ngayon sa buwan ng Pebrero taon 2026 sa una ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Pabuya para sa ikadarakip ni Charlie Atong ang itinaas na po sa 20 million pesos. Pinoy Gising! O, tayong tatlo, mag-leave na tayo doon para mahanap na natin. Panibagong aplikasyon mula sa 500 sinasabing biktima ng War on Drugs campaign na nakaraang administrasyon natanggap na ng ICC. Pinoy Gising! Pagsasabatas ng tunay at matibay na anti-political dynasty laws, ipinanawagan ng 31 business groups at civil society organizations. Pinoy Gising! Alalan sa Bangladesh, umarangkada na! Pinoy Gising! Paggamit ng mga drone at artificial intelligence-powered replay sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics, ikinatuwa ng mga atleta at sports fans. Pinoy Gising! Agresibong pagmamaneho sa kalsada, Kenneth Bian, alamin ang karapatan at parusa sa NBI, nako, bawal ito! Pinoy Gising! Totoo nga ba na mas nagdudulot ng stress sa mga Talagang sakto na pang Valentine's ito ang tanungan no? Nagdudulot nga ba talaga ng stress sa mga misis ang kanilang mga asawa kumpara sa kanilang mga anak? Mamaya, let's prove it! Pinoy Gising! At sa mundo ng showbiz columnist na si Ogie Diaz, ready ba ulit na i-manage ang aktres na si Liza Soberano? Isigaw na ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Alamin na ang mga viral na balita, mga trending na pinag-uusapan, kasama ang mga taong nasa balita. Pinoy Gising! Matindi pa sa kape, maingay pa sa manok. Pinoy Gising! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin sa Pinoy Gising! Sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, live din online. Bango na, gising na! Pinoy Gising! At 13 na ngayon. Sa mga in love dyan. Tara! Ayun o, Sharon Dara. Yun lang yung umpisa ng lyrics, Sharon Dara. Sharon Dara. Morning. Good morning. Good morning sa mga in love, pwera kay Daniel. Yan, katabi mo pare. JM, birthday mo ba o Valentine's Day? Kaya ka nakapula. Ano ba? Ano sa dalawa? Collar lang. Si Daniel yung nakapula. Naghanap ka ba pare? Sa lahat po na nagnanais. Nagkaroon ng online bugawan no? Ay nako. Ano bang pinaplano ninyo ang magiliw kong kababayan ngayong Valentine's weekend? Alam mo paring Daniel, panigurado yung iba. Nag-file ng VL. Alam mo kung kailan? Nag-file ng VL sa Monday. Kasi di ba sa Martes, holiday. O, maagang paalala yun sa Tuesday po ay Chinese New Year. Holiday po ang 17. Okay? So, masarap kumain ng mga masasarap na pagkain pag gano'n, Lalo na yung mga tikoy, mga Chinese food na favorito ninyo, mga Chinese food, mga karne. Sa mga Katoliko, sulitin nyo na ng Martes dahil Miyerkules, Ash Wednesday na. Bawal na naman, abstain na naman, Lenten season na naman. At kung sa Wednesday mukhang maganda, may ma-interview nga pala akong para sa Ash Wednesday at sa panahon ng Let ko anong pwedeng gawin nyo yun, no? But anyway, sa lagay po ng mga balita natin sa araw na ito, alam nyo kung sino man yung makakahanap kay Atong Ang. Tapos nahanap today, naku, saya-saya ng Valentine's na ito. Oo. Kaya sabi ko, mag-leave tayo pagtapos ito. Isida niya, uuwi na huyan ng alas 6 JM, pagtapos uwi na tayo. Hanapin na lang natin.
Oh, tatlo lang tayo maghati-hati dito, 20 million, no? Ay, naku po. Ano ba nangyayari sa atin, Pilipinas? Ano bang balak ninyo ngayong weekend? Ano bang balak ninyo ngayong Valentine's Day? Ingat-ingat po sa mga single at ang mga nakakausap lang ay nasa social media. Ay, nakailang interview ho tayo sa Ronda Pilipinas, sa Pasada Balita, kung di rin ako nagkakamali. Sa akin ho, financial ang pinag-usapan natin nung Monday. Di ba? Nung Monday, si Boss Arman Benko. At pinaliwanag sa atin na huwag kayo basta-bastang magpapadala sa emosyon ninyo. Tama. Lalo na yung mga nakakaakit, mga nakakakilig na sinasabi o mga pananalita na ginagamit ng mga kausap ninyo online. Racket yan. Oo, yun. Racket po yan ng mga scammer online. Lalo na kung hindi nyo pa nakikita. Tapos kung anik-anik na mga kakiligan ng pinagsasabi sa inyo, laging tandaan, ito ay kampanya ng Home Radio. Maganda paalala na rin sa kanila. Think before you post at think before you click. Ha? Tama. Hindi ho lahat na nakikita natin posibleng real life, ika nga. Kaya it's better to be safe than sorry, lalo na sa usaping pera at sa usaping damdamin dahil at the end of the day, imbis na mag-celebrate kayo, malulungkot at mabobroken heart na naman kayo sa araw ng mga puso. Sharon Dara na naman tayo on a Friday. Magandang umaga po Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Sumasa inyo na po ang Valentine's Eve edition ng inyong paboritong morning habits sa JWIZ at ang Channel 23. Ito po ang Pinoy Gising. Hanggang alas 6 ng morning po tayo magbabalitaan. Sharon Dara. At magbibigay ng mga updates at informasyon po sa inyo. Ako pong bahala sa balitaan as usual. Ang paborito niyo Tito sa umaga. Ako po si Tito Daryl Justin. Pinoy Gising! 14 o 15 kalahating minuto na lamang po bago mag-alas 5 na morning. Dako na tayo sa nanggigising ng bubulabog ng bubulawat ng gugulat na detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Tinaas na po sa 20 milyon piso, 20 million pesos mula sa dating 10 milyon piso ang pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyong makatutulong o makakatulong sa pag-aresto kay Atong Ang kaugnay ng mga nawawalang kaso sa mga nawawalang sabungero. Ayon kay Department of Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla, mula ang pabuya sa confidential funds ng Philippine National Police at DILG para sa mga ganitong kaso. Matatandaang may warrant of arrest na laban kay Ang at sa iba pang kaugnay ng mga kasong kidnapping with homicide, kidnapping at serious illegal detention. Nauna na ring hiniling ng mga otoridad ang paglabas ng Interpol Red Notice laban kay Ang. Pinoy Gising! Pinoy Gising! Samantala sa kaugnay na balita, naglabas ng bagong arrest warrant ang San Pablo Regional Trial Court sa Laguna laban sa wanted businessman na si Charlie Atong Ang. Inisyo ang naturang warrant ni San Pablo RTC Branch 29 Judge Luvina Roque para sa kasong kidnapping with serious illegal detention kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Maliban kay Ang, kabilang din sa mga inisyohan ng warrant na may non-bailable criminal charges sina Ryan J. Orapa, Alfredo Uy Andes, Philip Almedilla, Joey Encarnacion at Aaron Ezra Cabillan. Pinoy Gising! Sa iba pang mga tampok na balita sa oras na ito, inaaral na ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber ang aplikasyon ng karagdagang 500 individual para kilalanin bilang biktima sa kinakaharap na kasong crimes against humanity ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte. Batay sa 4 na pahinang dokumento na may petsang Pebrero 9, isinumite ng ICC Registry sa Pre-Trial Chamber 1 ang dagdag na 227 applications na binubuo ng nabanggit na 500 individuals na sinasabing dumanas ng permanenteng pinsala mula sa mga krimeng ginawa ng dating Pangulo, hindi lamang sa war on drugs. Nabatid na noong nakaraang buwan, nauna ng pinayagan ng Pre-Trial Chamber 1 ang partisipasyon ng naunang batch na binubuo ng 39 na biktima. Samantala sa 4 na araw na confirmation of charges hearing naman mula Pebrero 23, kakatawanin ng mga biktima ng mga newly appointed Filipino legal representatives na sina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres. Pinoy Gising! Iniling naman po ng kapo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC na tanggalin at 3 bagong talagang legal representatives na mga biktima ng war on drugs. Sa panibagong motion na inihain ng defense team, hiniling ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman na bawiin ng pre-trial Chamber 1 ang pagkakatalaga kay Attorney Joel Butuyan, Gilbert Andres at Nicolina Arcaina dahil sa conflict of interest, lalo tila may kinikilingan anya ang mga ito. Ayon sa depensa, isa sa mga abogado ang bumatiko sa kanyang
kanyang legal strategy sa media at nagpahayag ng mga personal na pananaw tungkol sa kasong inaakusa sa dating Pangulo. Maliban dito, hiniling din ng kampo na suspindihin ang access ng mga kinatawan ng biktima sa mga record ng kaso upang maiwasan ang posibleng paghawak ng mga material na maaaring makapagpawalang sala kay Duterte. Kaugnay nito, iminungkahi ng depensa na ang Office of the Public Counsel for Victims na lamang ang humawak sa mga biktima para maiwasan na ang pagkaantala sa nalalapit na confirmation of charges hearing ng dating Pangulo. Pinoy Gising! Ibinasura po ng mga prosecutor ang hirit ng mga abogado ni dating Pangulo Rodrigo Duterte na iapila ang naunang desisyon ng International Criminal Court o ICC hinggil sa kakayahan nitong humarap sa paglilitis at tumanggi sa kanyang hiling na indefinite adjournment. Sa 9-page pleading na nilagdaan ni Deputy Prosecutor Mandiaye Niang, sinabi ng prosecution na tumutol lamang sa pasya ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang mga abogado ni Duterte at hindi naglatag ng anumang appealable issue. Tinutulan ng prosekusyon ang 4 na isyong tinukoy ng kampo ni Duterte para sa apela, kabilang ang sinasabing pagkakamali ng chamber nasuriin ang facts at batas ng baliwalain nito ang mahahalagang clinical evidence sa cognitive condition ni Duterte. Nagkamali rin anila ang ICC ng tanggihan ng kahilingan ng depensa na questionin ng mga miyembro ng panel sa pamamagitan ng isang evidentiary hearing. Gayon din ang sinasabing hindi malinaw na pagpapaliwanag ng ICC kung bakit naniniwala ang mga ito na kaya ni Duterte na magpatuloy sa pagdinig at ang paglilimita ng pagsusuri sa kakayahan ni Duterte na humarap sa pre-trial phase at hindi pagsasaalang-alang sa epekto nito sa mismong paglilitis. Idinagdag ng prosekusyon na kung muling mabuksan ang issue hinggil sa fitness to stand trial ni Duterte, maaari nitong talakayin sa mismong paglilitis alinsunod sa Rules of Procedure and Evidence ng ICC. Pinoy Gising! Yan po unang bugso ng ating balitaan ngayong Thank God It's Friday morning. Sadly, Friday the 13th po. Sana sumahod tayong lahat. Kutob ko sa sahod naman ng karamihan. 13 po sa buwan ng Pebrero 2026 sa oras ho natin ng 10 kalahating minuto bago alas 5 ng morning. Ang Palengke Report, ating NBI at unang showbiz sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! 4 na minuto bago alas 5 po ng morning. Alamin natin ang latest sa palengke sa ating Metro Patrol. Metro Patrol reports! Nagikot po ang ating palengke queen at Yusek sa Acacia Market sa Malabon at Tatangos Market sa Navotas para sa presyo na bilihin at ang ulam tips lalo na't Valentine's Weekend. Narito ang forever loving na mama ng bayan, si Yusek Mama Beth Samson. Good morning! Good morning, Daryl. Ayan, ang bigas dyan sa dalawang palengke na yan, sa Nabotas at saka dito sa Acacia, ay 40 ang pinakamababa. 40, 45, 50, 54, 60 hanggang 70 pesos per kilo. Samantalang ang baboy, 350 ang kasim, maging ang pigi, at laman at giniling, 350 yan. Ang buto-buto, 330 at 340 yung special ribs. Ang Diempo, 380 sa mga mag-iihaw bukas, Valentine's Day, 380 per kilo yan, samantalang ang manok, 190 to 200 pesos. Sa isda naman, ang bango steel, 240 hanggang 320, depende pa rin sa laki. Ang galunggong, 280, meron ng 280 hanggang 300 per kilo. Tilapia, 160. Ito namang alumahan, talakito at espada, lahat siyang 300 per kilo. Samantalang ang dalagang bukid at bisugo, 300 hanggang 320. Ang maya-maya, yung ulo, pang sigang sa miso, 200. At ang laman ng maya-maya, pwedeng ipirito o sarsyado, 260 kada kilo. Puset, kalawang, from 300 hanggang 400 per kilo. Ang hipon, depende sa laki. Mula 200, 350 hanggang 600 pesos per kilo. Sapsap, 200, ang asuhos, 320. Sa gulay naman tayo, ang repolyo at saka itong pechay, ranging hanggang 60 to 70 pesos kada kilo. Sayote, 40 na lang, pwede na mag-chapsoy. Patatas at carrots, maging ang Baguio beans, 80 per kilo. Chicharo, 200. Ang celery, 120, pampansit yan. Ang red bell pepper, maging ang green bell pepper ay 160 per kilo. Samantala may spinach na sila per small pack of 50 pesos each. Kamatis, 60. Sibuyas na pula at puti, 120 per kilo. Bawang, 140. Siling labuyo,
250 lang per kilo. Samantalang ang verde, yung pahaba na pamaksim, 100 per kilo. Ayan. Dahil biyernes ngayon, no meat day. Pero bukas i-advise ko, dahil Valentine's Day, ang request sa akin, isang ulam lang ang sasabihin ko sa inyo, Daryl's Fried Chicken. Ayan. Mamaya naman, dahil tayo ay biyernes, pwede kayo magtortang talong, adobong sitaw in oyster sauce, kare-karing gulay, bakit may ginisang bagong sa usawan, inihaw na bangos, sa papalamanan nyo yan ng sibuyas, kamatis, luya, at saka paminta. Pwede nang ihawin ng bangos, lalo yung malaki. Itong chop suey with quail eggs, yung pugo, pakbet with inihaw na tilapia, magkatero yan. Sinigang sa miso, sinigang na hipon, o sinigang na bangus. Ayan. Bukas, Happy Valentine's Day sa inyo lahat da. Happy Valentine's Day sa inyo ng irog mo. Pakisabi sa kanya, ako'y bumabati ng Happy Valentine's Day sa inyo lahat. Nakakarating. Para sa ulam tips sa pinagising, ayan, Metro Patrol, Beth Samson, ang DWIC, nagbabalita ng tama dahil Friday, budget pa rin tayo ng tama. Back to you. Pinoy Gising! Sa ating NBI, agresibong pagmamaneho sa kalsada, alamin ang karapatan ninyo at ang parusa sa NBI. Nako, bawal ito! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Agresibong pagmamaneho sa kalsada? Nako, bawal ito! Sa panahon ngayon, dumarami ang mga driver na tila nakakalimot sa disiplina sa manibela at sa halip ay mas pinipiling magmaneho ng padalos-dalos at agresibo. Pero alam mo bang labag sa batas yan? Ayon sa Section 48 ng Republic Act No. 4136 o mas kilala bilang Land Transportation and Traffic Code, may tuturing na reckless driving ang anumang uri ng pagmamaneho na maaaring magdulot ng panganib sa mga tao. Ayon sa batas, ilan sa mga halimbawa ng reckless driving ay una, pagmamaneho ng sobrang bilis o overspeeding. Pangalawa, bigla ang pag-overtake sa kabilang linya. Pangatlo, pagmamaneho ng lasyeng o nasa ilalim ng impluensya ng droga. At pang-apat, paglabag sa batas trapiko. Ang sinumang lumabag ay maaring magmulta ng mula 2,000 piso hanggang 10,000 piso. Suspensyon ng driver's license, pagbawi sa lisensya o makasuhan kung may na-injure o namatay sa aksidente. Kaya sa mga motorista, may kalakip na responsibilidad ang pagmamaneho. Huwag puro papogi sa kalsada para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Pinoy Gising! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Wala si Mima ngayon! May mahalaga mission si Mima pero ako pa rin bala sa inyo balitang showbiz! Bukas ang veteran talent manager at showbiz columnist na si OG Diaz sa posibilidad na muling maging manager ng kanyang dating talent na si Liza Soberano. Gayunman, nilinaw ni OG na ang desisyon ay manggagaling kay Liza dahil dapat alamin kung gusto ba ito ng aktres. Anya, kung sakali ay pag-uusapan nila ang magiging direksyon ng karir ng aktres at kung ano ang dapat baguhin o ibalik para sa kanya mga supporters. Suportado naman nito ang Hollywood dream ni Liza at naniniwala siya makakabalik ito sa industriya kahit na hindi siya ang magiging talent manager. At yan ang aking balitang showbiz! Pinoy Gising! Maraming salamat po sa 89.3 DWIC News FM Northern Luzon. Susunod na po sa inyo dyan ang programang Todo Balita. 2 minuto na po makalipas ang alas 5 ng AM. Tuloy-tuloy na balitaan hanggang 6 in the morning. Susunod na. Muli ngayon po ay araw ng Biyernes, ika nga nila ay Friday the 13th, ika-13 po sa buwan ng Pebrero taong 2026. Birthday po nung isa dyan sa ulo ng mga nagbabagang balita. Pinoy Gising! Aga pa sinabi para parte ng headline, magpapakain siya. Paubaya para sa pabuya para si kadarakit ni Charlie Atong ang dinoble para DILG. Ikatlong arrest warrant, inilabas na. Pinoy Gising! Panibagong aplikasyon mula sa 500 sinasabing biktima ng War on Drugs campaign ng nakaraang administrasyon, inaaral na ng ICC. Pinoy Gising! 31 business groups at civil society organizations ipinanawagan ang pagsasabatas ng tunay at matibay na anti-political dynasty law. Pinoy Gising! Sa ibayong dagat halalan sa Bangladesh, isinasagawa na. Pinoy Gising! Sa sports, paggamit ng mga drone at AI-powered replay sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics, ikinatuwa ng mga atleta at sports fans.
Pino Gising! Totoo nga ba na mas nagdudulot ng stress sa mga misis ang kanilang mga asawa kumpara sa kanilang mga anak? Agree or disagree? Mamaya, let's prove it! Pino Gising! Senator Risa Hontiveros tatakbo daw sa bilang presidente sa 2028 dahil sa pressure mula sa publiko. Alamin natin mamaya kung fact or fake. Pino Gising! At sa ikalawang showbiz news natin mamaya, advanced birthday wish ni Winer Contino ni Chris Aquino. Mamaya alamin! Talaga namang lahat gising kay Daryl Justin Pinoy Gising! 7 minuto na po sa oras natin, 7 minutes makalipas ang alas 5 ng Thank God It's Friday morning! Dako na ulit tayo sa iba pang detalye ng mga balita. Pino Gising! Nanawagan po ang 31 business groups at civil society organizations para sa isang genuine law o tunay na batas laban sa mga political dynasty. Sa isang joint statement, sinabi ng mga grupo na kulang ang House Bill number 6771 na inihain ni House Speaker Faustino Bogie D. III at Majority Leader Sandro Marcos upang maituring na isang tunay na batas na tutuldok sa political dynasty sa bansa. Iminungkahi po ng mga grupo na ipaloob sa batas ang pagbabawal sa mga fourth civil degree of consanguinity o affinity na sabay-sabay tumakbo o magkasunod na humawak ng mga halal na posisyon upang mapanatili ang one local, one national representation principle. Kung walang kamag-anak na nanunungkulan o kumakandidato sa national level, maaaring hanggang 2 kamag-anak ang humawak o tumakbo sa mga local elective positions basta't hindi overlapping sa kanilang respective jurisdiction. Binanggit din ng mga grupo na pangangailangan ng tahasang pagbabawal sa substitution, rotation at pagpapalitan ng posisyon na maaaring gamitin ng ilang politiko upang malusutan ang limitasyon sa termino. Anila dapat ding magkaroon ng mandatory cooling off period na katumbas ng 1 full electoral cycle. Kabilang sa nasabing joint statement ang ilan sa mga grupo tulad ng Makati Business Club, Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Alyansa na Nagkakaisang Mamamayan, Bukluran ng Manggagawang Pilipino, Catholic Education Association of the Philippines at marami pang iba. Pino Gising! Samantala, hati naman po ang pananaw ng mga residente sa Carmona, Cavite kung saan ginaganap ang public consultations hinggil sa mga panukalang anti-political dynasty. Para sa sektor ng kabataan, sang-ayon sila na maipasa ang anti-political dynasty bill dahil isa ito sa ugat ng korupsyon sa bansa dahil hindi dapat hayaang umikot ang pamahalaan sa iisang apelyido lamang hanggat nawawalan ng karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Maiiwasan din nila ang korupsyon kung magiging pantay ang oportunidad sa bawat isa. Samantala, para sa senior citizen na si Beatriz Geroca Biohon, hindi siya sang-ayon na ipasa ang anti-political dynasty bill dahil ang pinakaproblema sa bansa ay korupsyon at hindi ang political dynasty. Naniniwala si Nanay Beatriz na kapag magkakapamilya ang nanunungkulan sa pamahalaan, kung hindi nila nagagampanan ang kanilang tungkulin, ay hindi sila iboboto ng taong bayan. Mas mainam anya natutukan at bigyang solusyon ang kahirapan, kabuhayan at mga sektor ng kalusugan at edukasyon kaysa po ang political dynasty. Una na sinabi ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na mahigit 20 persona ng panukala ang inihain sa Kamara na layong ipagpawal ang pagtakbo ng magkakamag-anak sa halalan. Pino Gising! Sa kaugnay na balita pa rin po, tiniyak ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na may papasa sa Kongreso ang Anti-Political Dynasty Bill. Ayon kay Congressman Adyong, isa sa mga bersyon ng panukala ay iniakda mismo ni na House Speaker Faustino Bogie D. III at House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos III. Nakasama sa priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council LEDAC sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala si Adyong na uusad ang mahigit 20 panukala sa mababang kapulungan kung saan ay tinitignan pa nila ang timeline ng pagtalakay, lalo't iisa lamang ang session day sa susunod na linggo dahil na rin sa pagdiriwang po ng Chinese New Year. Nilinaw din ng mambabatas na wala sa kamay ng mga kongresista kung dapat bang magpasa ng anti-political dynasty bill dahil malinaw sa saligang batas na dapat magkaroon ng batas laban sa political dynasty. Ipinalawanag din ni Adyong na isinasagawa ang public consultations at pagdinig upang malaman kung ano ang katanggap-tanggap ng mga definisyon para sa taong bayan.
Pinoy Gising! Balitang Bong Revilla naman po nagsumite siya ng counter affidavit sa Department of Justice kaugnay na nagpapatuloy na preliminary investigation sa mga kinakaharap niyang reklamo hinggil sa sinasabing pagkakasangkot sa maanomalyang flood control projects. Kasabay nito tumungo rin sa DOJ ang tatlong state witnesses na sila dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo, dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at dating DPWH National Capital Region o NCR Director Gerard Opulencia para magsumite naman ng mga affidavit na nagdedetalya ng kanilang papel sa kaso at kumuha ng Certificate of Materiality ng kanilang mga testimonya. Dahil po dito, kwestiyon ng Company Revilla ang hinaharap na reklamo lalo't siya na lamang anya ang mananatiling respondent sa kaso kung papalayain ang kanyang mga co-respondents matapos maging state witnesses. Gayunman, nilinaw ng DOJ na hindi pa opisyal na na-discharge sa kaso ang mga state witness hanggat hindi nila na ibibigay ang Certificate of Materiality mula sa Witness Protection Program. Kaugnay nito, itinakda naman sa susunod na pagdinig ng senador sa Pebrero 20. Pinoy Gising! Isang paanyaya lamang po ata ito mula sa Red Cross. Inaanyayaan po ang bawat Malabunenyo na sa darating na Pebrero 14. Bukas po yan Valentine's Day mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Magsasagawa po kasi ang Philippine Red Cross Malabon City Chapter sa pangunguna po ni Chapter Chairman Ricky Sandoval, katuwang ang PhilHealth, Yakap Services at Lifesaver ng Health is Love Health Caravan sa Hulong Duhat Plaza sa Barangay Hulong Duhat, Malabon City. Mayroon itong libreng konsultasyon sa doktor, libreng vision screening, libreng urinalysis, CBC, RBS testing, libreng ECG at X-ray, libreng dental services at libreng gamot. Magdala lamang daw po ng inyong mga PhilHealth ID o kahit na anong valid government-issued ID. Pinoy Gising! Tuloy-tuloy po ang ating balitaan. Pinulong po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga gobernador ng mga lalawigang sinalanta ng bagyong Basyang upang alamin ang sitwasyon sa kanilang mga lugar at ang pangangailangan sa relief at recovery. Sa pulong kasama ang ilang miyembro ng gabinete, binigyang diin ang maagang paglalabas ng pondo, pagpapabilis ng pamamahagi ng tulong at agarang distribusyon ng binhi para sa mga magsasaka. Tinalakay din ang financial assistance para sa mga apektadong pamilya at pagpapalakas ng river clearing operations upang maiwasan ang pagbaha. Samantala, inatasan ng Pangulo ang mga ahensya na bawasan ng proseso at tiyaking mabilis na makakarating ang tulong sa mga komunidad. Pinoy Gising! Naglaan naman po ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahigit 63 billion pesos para sa mga proyekto ng National Irrigation Administration. Ito'y upang palawakin ang infrastrukturang pang-agrikultura at gawing mas moderno ang kagamitan ng mga magsasaka. Ayon po sa Pangulo, umaabot sa halos 300 bilyong piso ang kabuuang pondo para sa mga programa sa agrikultura, kabilang ang farm-to-market roads at small-scale irrigation projects na uunahin sa mga pangunahing lugar ng produksyon ng bigas, mais at high-value crops. Hinimok naman ni PBBM ang mga magsasaka na sulitin ang ibinibigay na makinarya ng pamahalaan, teknolohiya at pagsasanay upang mapataas ang ani, kita at kalidad ng pamumuhay. Pinoy Gising! Sa pagpapatuloy pa ng iba pa nating tampok na balita, mananatiling produktibo at fully functional ang Kamara sa kabila ng pagtupad sa constitutional mandate na asikasuhin ang mga impeachment complaints. Ito ang inihayag ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na itinaguyod ni House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos III ang pagpasa sa priority measures alinsunod sa legislative direction na itinakda ni House Speaker Faustino Boji G. III. Ito'y sa kabila ng patuloy na pag-aproba ng national at local bills kasabay ng isinusulong na reforma at pinagtibay na mahalagang resolusyon. Ayon kay Congressman Ortega, hindi naantala ang mas malawak na legislative mandate na magpasa ng mga batas sa gitna ng seryosong pagtutok sa impeachment na isang prosesong konstitusyonal. Dagdag pa ni Ortega, malinaw na nakatala ang pag-aproba sa mga panukala sa ikatlo't huling pagbasa maging ang mga naipasa na sa second reading na sumasalamin sa disiplina at pagtutok ng Kamara sa governance kasabay ng oversight functions. Samantala, isinusulong naman ni Congressman Marcos sa mga reforma na mapapakinabangan ng ekonomiya tulad ng pagbuwag ng travel tax at implementasyon ng no work, no pay policy sa mga mambabatas. Pinoy Gising! Bakit nga naman hindi isusulong yun kung hindi naman nagpapakita talaga yung mga mambabatas ninyo at hindi ginagawa ang kanilang tungkulin, di ba? That's the reason why nakuha nila yung tiwala para iboto natin sila at sila mismo yung manungkulan hindi lamang sa ating mga nakakaangat sa buhay at hindi lamang dun sa mga middle class, ika nga lalo't higit sa mga kababayan nating lubos na nangangailangan ng tulong at pagkaling at pag-aruga mula sa ating mga pinagpipitagan, mga pinagpipitagan nating mga mambabatas. Sa oras po natin na 16 na minuto pa
po, 16 minutes makalipas ang alas 5 ng Friday morning. Magiging maulan na mainit ba ang ating Valentine's weekend? Alamin natin sa ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, nasa linya po natin ang kanilang weather specialist na si Miss Veronica Torres. Miss Veronica, happy Friday po! Happy Friday din po sa inyo at sa ating mga taga-subaybay sa DWIZ. Ngayong araw, shear line na nakakaapekto sa silang bahagi ng Southern Luzon, Northeast monsoon sa nalalabing bahagi ng Luzon at easterly sa nalalabing bahagi ng bansa. Asahan nga natin itong shear line. Magdadala ng maulap na papawirin, mga kalat-kalat na pag-ulan at mga pulupulong thunderstorm sa Bicol Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Rizal, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Easterlies naman na magpapaulan sa Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soc-Sargen. Cloudy skies with light rains dala ng northeast monsoon ay inaasahan sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, mas magandang panahon kung saan sa Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Calabar Zone may mga tsansa na may hinang pag-ulan at sa nalalabing bahagi ng bansa, mga tsansa naman ng mga localized thunderstorms. At inaasahan nga natin by tomorrow, Valentine's Day, yung areas na magiging maulan ay sa may silangang bahagi ng Luzon, posible magpaulan ay shear line o kaya yung easterlies at silangang bahagi ng Visayas, posible naman magpaulan ang easterlies naman. At yan nga po muna pinakahuli sa lagay na ating panahon mula sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Veronica Torres, nagulat. Maraming salamat po, Miss Veronica Torres ng Pag-asa. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Gising! Sa iba pa natin mga tampok na balita, ikakasa sa plenaryo ng Kamara sa darating na Lunes ang Necrological Service bilang pagkilala at pagbibigay pugay sa yumaong dating House Speaker Jose De Venecia. Ito'y matapos sa aprobahan ng mababang kapulungan ng resolusyong itinakda o iniakda ni House Speaker Faustino Bogie D. III, House Majority Leader Ferdinand Sandro Marcos III at iba pang mambabatas kabilang na ang mga kinatawan mula sa party list group. Si De Venecia ay namatay noong Pebrero 10 sa edad na 89, ang natatanging miyembro sa Kamara na 5 beses nagsilbi bilang House Speaker mula 9th hanggang 14th Congress. Siya rin ay 6 na beses na naihalal bilang kinatawan ng ika-4 na distrito ng Pangasinan. Nauna nang sinabi ni Speaker D na hindi lamang naging Speaker ng kapulungan si De Venecia, kundi naging haligi na rin siya ng institusyon at tagapagtanggol ng demokrasya sa mga panahong hinamon ng bansa na matitinding pagsubok. Mananatilian niyang buhay ang alaala ni De Venecia sa mga reformang kanyang isinusulong, sa diplomasyang kanyang ibinuhay at sa mga lingkod bayan na kanyang hinubog at binigyang inspirasyon. Gising! Sa pagkakataong ito, paring Winer, tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Caloocan LGU nagbigay po ng 1 million peso reward. Reward ba to? Award sa University of Caloocan City New Lawyers. Narito ang report mula kay Mama Beth Samson. Namahagi si Caloocan City Mayor Del Gonzalo Along Mapitan ng cash incentives na 1 million pesos sa 2025 bar passers mula sa University of Caloocan City o UCC sa ginanap na testimonial ceremony sa Bulwagang Katipunan, Caloocan City Hall South nitong February 11. Pinuri ni Mayor Along ang 16 na bagong lawyers o abogado na nagtapos sa UCC College of Law at pinasalamatan ang pagsisikap at dedikasyon na maipasa ang bar examinations at makamit ang titulo. Nagpasalamat si Mayor Along sa karangalan na ibinigay sa lungsod na patunay ng sipag, talino at determinasyon ng batang Kangkalu. Aniya, ngayong ganap na mga attorney o abogado na naway dalihin ang mga natutunan sa UCC sa pakikipaglaban para sa karapatan ng mga mamamayan, maglingkod ng buong husay, may integridad at higit sa lahat, may malasakit sa kapwa. Kinilala din ng alkalde ang UCC College of Law sa pagkamit ng 72.73% passing rate sa 2025 bar exams na mas mataas pa sa national average na 48.98% at pagbati sa UCC College of Law para sa patuloy na paggabay at paghubog sa mga mag-aaral upang maging mahuhusay na abogado. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
Pinoy Gising! Ngayon naman po, ronda tayo sa probinsya. Secretary ng Sub-Regional Committee 1 ng NPA sa Bicol patay sa engkwentro sa Camarines Norte. Ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Sa kabila ng pakiusap na magbalik loob na sa pamahalaan ay nanatili sa rebelding grupo si Roberto de los Santos Lasanas alias Bogs at Kaino, sekretary ng Sub-Regional Committee 1 ng Bicol Regional Party Committee hanggang mapatay siya sa ginawang opensiba ng militar nitong nakaraang Martes, Pebrero 10 ng madaling araw sa Barangay Kulasi, Mercedes, Camarines Norte. Pinangunahan ng 902nd Infantry Brigade kasama ang 93rd Division Reconnaissance Company na suportado ng 42nd at 81st Infantry Battalion kasama ang Philippine National Police. Tumagal ng 15 minuto ang engkwentro sa tinatayang 15 mga rebelde. Si Kaino na taga Sorsogon City ay dati umanong namuno sa panlabang unit guerrilla sa Sorsogon. Kasabay ng panawagan sa mga natitirang mga rebelde sa riyon, tiniyak ng 9th Infantry Division Philippine Army ang walang tigil na operasyon laban sa armadong grupo. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Akyat naman po tayo ng Norte. Isang individual sa San Nicolas, Ilocos Norte arestado sa buy-bust operation ng mga otoridad. Narito ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, naimbag na bigat. Naimbag na bigat, isang buy-bust operation na isinigawa ng San Nicolas Municipal Station ang humantong kapag kakarso sa isang 44 years old na lalaki dahil sa paglabag sa Section 5 at 11 ng Republic Act 9165 at Republic Act 10591 sa barangay 24 Santa Monica sa naturang bayan. Nahuli ang suspect sa aktong pagbebenta ng hilang shabu sa isang police poster bayera. Nakarecover sa operasyon ang 3 sachet ng hinalang shabu, buy-bust money at isang caliber 38 revolver na may 5 live ammunition. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo. Nag-uulat pa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ngayon naman po, may naglalabas ang mga claim online na si Senator Risa Hontiveros daw ay tatakbo bilang presidente sa taong 2028 o yung election sa 2028 dahil daw po sa pressure, quote-unquote, mula sa publiko. Totoo ba yan o hindi? Alamin natin kung fact or fake. Isang code card ang kumakalat sa social media na nagsasabing tatakbo umano si Senator Risa Hontiveros sa pagkapangulo sa 2028 dahil sa panawagan ng publiko at dikta na rin ng kanyang konsensya. Gaano nga ba ito katotoo? Narito ang fact or fake report. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ, fact or fake. Ang naturang claim ay unang lumitaw sa isang Facebook post na nagpakita ng code card gamit ang larawan ni Senator Risa Hontiveros. Ayon dito, handa na raw siyang tumakbo sa pagkapangulo, bunsod ng public clamor. Sa caption pa ng post, pabirong sinabi ang, "Ganun ba? Okay, good luck sa 2028 pohon." Mabilis nag-viral ang post at umani ng libu-libong reactions at comments. Kaugnay nito, mismong si Senator Hontiveros ang naglinaw sa issue. Noong January 27, mariin niyang itinanggi ang code card sa kanyang opisyal na Facebook account. Hinikayat din niya ang publiko na i-report ang naturang post at ang account na nagpapakalat nito. Kaya ang balitang tatakbo sa pagkapangulo si Senator Risa Hontiveros sa 2028 ay isang fake. Nabatid na ang larawang ginamit sa code card ay kuha mula sa kapihan sa Senado press conference noong January 21 kung saan tinalakay ng senador ang issue ng harassment ng China sa West Philippine Sea at ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Bagamat inamin ng senador na bukas siya sa iba't ibang posibilidad para sa taong 2028, wala siyang opisyal o tuwirang pahayag na nagpapatunay na tatakbo siya bilang Pangulo. Para sa Facts or Fake, Ralph De La Cruz, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapascam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Pinoy Gising! Sa totoo lang ho, ina-anticipate ko na yan na parami na ng parami yung mga ganyang klaseng claim na si Senator, si Congressman, si Secretary, si Undersecretary ay tatakbo sa left and right positions. Lalo't ang 2026 po mabilis lang din pong dadaan sa buhay natin yan. Bukas makalawa may eleksyon na naman. Bukas makalawa meron na naman pong mga filing na certificate of candidacy at bukod sa mga malalaking pangalan may mga nuisance na naman tayo makikilala dyan at magiging viral. Kaya as early as now
palagi namin pinapaalala, as early as now, magandang suriin nyo na kahit yung mga mauugong pa lang na pangalan dahil dun mismo manggagaling, dapat ang inyong konkretong desisyon kung sino sa tingin ninyo yung tapat at totoo at tamang maglilingkod po sa ating bayan hanggang sa mga susunod na panahon. Samantala, dyan po muna kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy! Gising na! Basta pag si paring ina tumakbo ng mayor, boboto ko to. Oo, boboto ko. Mayor ng ano. Alas 5:26 ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy Gising! Nagkalat ang mga peking balita, mga peking produkto, peking seller, mga panlulokong gusto lang kumita ng pera at minsan buhay ang kapalit sa hangarin ng DWIZ na ibigay ang tamang balita, tamang paglilingkod, hatid sa bayan ang bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Abangan sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 Nationwide. Ikalat ang tama, bawal ang peke. DWIZ, fact or fake. Alas 5:29 na po ng Thank God It's Friday morning! Nagbabalik po tayo sa Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Tanggap tayo ng isang special report. Blockchain technology tinuturing na solusyon sa lumalalang korupsyon. Ang detalye sa report ni Patrol 38 Jen Patrolya. Umaasa ang ilang business groups, leader at mga mambabatas na maipapasa na sa Kongreso ang panukalang Kadena Act. Isa ito sa mga pangunahing tinalakay sa ginanap na Speakers Con 2026 sa Makati City na nakatuon sa pagsusulong ng transparency at accountability sa gitna ng patuloy na issue ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon kay Senator Bam Aquino, may akda ng panukalang batas sa ilalim ng Kadena Act ay inaatasan ng lahat ng ahensya ng gobyerno na i-upload sa isang secure online platform ang kanilang budget at lahat ng gastusin upang mabusisi, mamonitor at maripaso ng publiko. Sa pamagitan nito, magkakaroon ng mas malawak na kapangyarihan ang mga mamayan, budget watchdog groups, media at maging ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan na bantayan ang bawat pisong nagmumula sa buwis ng taong bayan, kung saan ito inilalaan at kung paano ito ginagastos. Over the years, corruption has been the #1 deterrent for investment and partnership for Filipino businesses. And this is one of the reasons why we pushed for the Blockchain the Budget Bill, now called the Kadena Act. This is a law that will require all government agencies to upload their budget and all of their expenditures to an online secure platform that anyone and everyone can look at, monitor, and review. Suportado naman ito ni business mentor Francis Kong. Ayon sa kanya, sa pamagitan ng mas bukas at transparent na sistema, may iwasan ang mga tiwaling gawain at mas mapapabilis ang pag-unlad ng bansa. Dagdag pa ni Kong, meron ng umiiral na mga teknolohiya sa ibang bansa na nagpapatupad ng ganap na transparency na maaari ring isakatuparan sa Pilipinas. Transparency lang yan. Meron na po tayong technology na talagang lahat ng transaction transparent na parang ibang bansa. Yung bang hirap siguro sa gobyerno natin kung wala silang benchmark. May benchmark na. Bakit hindi natin pag-aralan yan? Samantala, tinalakay rin sa Speakers Con 2026 ang kalagaan ng tapat at may integridad ng komunikasyon ng mga leader sa panahon ng artificial intelligence, digital noise at patuloy na pag-iksi ng attention span ng publiko. Binigyan diin ng mga tagapagsalita na mahalagang mapanatili ang kredibilidad at tiwala ng publiko sa gitna ng mas mabilis na pag-usbong ng teknolohiya. We always learn beyond books to learn from the experiences of one another. No? So I think we should all share each other's experiences, no? So we grow together. Outside of sponsored material, can we still truly be authentic if we're only performing for content? And why is that a question that we need to ask ourselves today? Well, it's a matter of trust.
Sa huli, pinayuhan ng publiko na maging responsable sa paggamit ng technology at sa pagpo-post online upang hindi mabiktima ng fake news, deep fake, AI-generated videos, scam at iba pang uri ng misinformation. Yan ang aking special report. Ako si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, ronda ulit tayo sa probinsya. 4 na individual sa bayan ng Burgos, Ilocos Norte arestado sa illegal gambling. Narito ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol? Natuguntay na nahuli ng Burgos Municipal Police Station ang 4 na individual na sangkot sa illegal na sugal sa operasyon sa isang bilyaran sa barangay Ablan na Burgos, Ilocos Norte. Nahuli ang mga suspect sa aktong naglalaro ng card game na kilalang bilang Pepito. Nasamsam sa operasyon ang bet money, baraka at iba pang gamit sa pagsusugal. Ang operasyong ito ay naging posible sa pamamagitan ng napapanahong impormasyon mula sa mga nagmamalasakit na mamamayan, patunay na ang pagtutulungan ng komunidad ay susi sa pagpapanatiling ligtas sa ating mga lansangan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nagulat pasimpilang may tulong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, isa pa po mula sa Naga. Road clearing operation ng LGU Naga City mas pinaigting. Ang detalye mula po kay Kuyang Melvin Machado. Iba't ibang inisyatibo ang ginagawa ngayon ng pamahalang lungsod ng Naga upang maging epektibo ang kanilang ipapatupad na road clearing operation. Ayon kay Public Safety Office Executive Director Rene Gumba, magtatalaga na sila ng permanenteng public safety personnel na magbabantay sa mga lugar na bawal pumarada ang mga sasakyan. Ito'y matapos na maobserbahan nila na pag nakaalis na ang mga enforcers ay bumabalik ang mga pumaparadang sasakyan sa mga ipinagbabawal na lugar. Magkakaroon na rin ng designadong babaan at sakayan ng mga pampublikong sasakyan sa 3 pilot area ng lungsod, ang Magsaysay Avenue, Libuton Area at Peña Francia Avenue. Itinuro naman ng tanggapan ng DPWH ang ilang obstruction sa kalsada na kailang ayusin ng pamahalang lungsod. Ang LGU Naga ay nakatanggap ng sulat mula sa DILG at DPWH na nag-uutos na ipatupad ng masigasig ang load clearing operation. Sa sulat ng DPWH nakalagay umano ang 74 na obstruction sa kalsada na dapat alisin ng pamahalaang panlunsod. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Balik po tayo ng Norte. Isang lalaki sa bayan ng Badok, Ilocos Norte timbog sa drug buy-bust operation. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Isang buy-bust operation na isinigawa ng Badok Municipal Station. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto sa isang 40 years old na street-level individual dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 sa barangay Arosip sa naturang bayana. Nagresulta rin sa pagkakasamsama ng nilang shabu, buy-bust money at isang cellular phone matapos mauli ang suspect na nagbebenta ng illegal na droga sa isang police pusher buyer. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pa simpilang may tudong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sakto habang inintay ko si Kuya Arman, maganda to susunod natin tungkol sa pagmamahalan ito. Isa sa bawat 4 na adult Filipinos ang nakasaksi o nakaranas ng panloloko sa isang relasyon. Batay sa 4th quarter 2025 survey ng Social Weather Stations, 27% ng mga Pilipino ang nagsabing nakaranas ng anumang uri ng pagtataksil, habang 72% naman po ang hindi. Karaniwan sa mga nabanggit na uri ng panloloko ang physical at emotional cheating na parehong nakakuha ng 11%. Paliwanag sa survey, ang physical cheating bilang isang pakikipagtalik o pakikipag-date sa iba habang nasa isang relasyon, habang ang emotional cheating naman ay ang pagbabahagi ng problema sa ibang tao kesa sa sariling partner. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ng isang 58 anyos naman ang tahanan matapos itong saksakin ng sariling anak na napikon umano sa sunod-sunod na utos ng biktima sa Purok Maras Masagana, Barangay Ibabang Iyam, Lucena City kahapon ng tanghali. Ang biktima ay kinilalang si Tate Domingo, isang construction worker na nagtamo ng saksak sa likod, katawan at kamay nito.
Arestado naman ng anak ng biktima na si alias John, 22 anyos, binata at wala umanong trabaho. Sa investigasyon, inutusan na muna ng ama ang anak na maglinis ng bahay, maghugas ng pinggan, kutsara at platito sa lababo. Isinabay pa una ng biktima na magwalis ang anak sa labas ng bahay. Sa halip na sundin ang utos ng ama, nakipagtalo ang suspect sa matanda na humanto sa mainit na pagtatalo. Sa puntong ito, kinuha ng anak ang isang kutsilyo at 3 beses sinaksak ang ama at saka tumakas, subalit nadakip dito kalaunan ng mga responding pulis. Arman Cambio mula Calabarzon, nagulat pa simpili may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pa po mula Norte. Street-level individual sa bayan ng Bana, Ilocos Norte, arestado sa drug bypass operation ng mga otoridad. Nagbabalik si Kuyang Ronald Idol Domingo. Matagumpay ang bypass operation na ikinasa ng Banna Municipal Station na humantong sa pagkakaresto sa isang 39 years old na street level individual dahil sa paglabag sa Section 5 ng Republic Act 9165 sa Barangay Binakag, Banna, Ilocos Norte. Nauli ang suspect sa pagbebenta ng isang sachet ng shabu sa isang police pusher buyer. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-ulat para simpilang may tulong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Maraming salamat sa mga reporters natin buhat sa labas ng himpilan ngayon sa pagpapatuloy na ating balitaan. Pinaiigting ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang cyber patrolling online monitoring ang nasusing investigasyon sa iba't ibang digital platforms. Ito ay sa gitna ng dumaraming online scams, lalo na ang love scams na gumagamit ng artificial intelligence o AI at deepfake technology. Ayon kay PNP-ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen May Arancilio, tuloy-tuloy ang pagsasanay ng kanilang mga investigador upang mas maging bihasa sa pagtukoy ng AI-generated at tampered na content. Nakikipag-ugnayan din ang PNP-ACG sa social media platforms, financial institutions at international law enforcement agencies para mas mapabilis ang pagtukoy sa mga suspect at masugpo ang illegal na transaksyon online. Kasabay nito, nagpatupad din ng ACG ng information and awareness campaigns upang maturuan ng publiko kung paano umiwas sa scam. Sa iba pa natin mga balita sa oras na ito, nanawagan ng Environment Group na ban toxics sa may love life na gawing toxic-free at waste-free ang kanilang selebrasyon sa Araw ng Mga Puso. Anila dapat na iwasan ang toxic love o mga regalong posibleng may toxic chemicals. Kabilang dito ang makukulay na plastic flowers na may ilaw at button cell batteries, mini flower bouquets, heart-shaped novelty items at mga regalong may kasamang tsokolate pati ceramic mug na nagkakahalaga ng 50 piso hanggang 300 piso. Hinihikayat din ng grupo ang publiko na pumili na lamang ng simple at natural na regalo at isaalang-alang ang mas ligtas at makakalikasang alternatibo. Pinoy Gising! Nagbabala naman po ang Food and Drug Administration FDA laban sa paggamit o pag-inom ng mga love potions o gayuma ilang araw bago sumapit ang Valentine's Day. Nakon, baka nandiyan pa si Daniel, narinig niya idea ng gayuma. Ayon sa mga nagtitinda sa Baklaran, tumataas ang demand, pare! Tumataas ang demand para sa mga gayuma. Bunsod nito, bahagyang tumaas ang presyo nito. Mula 150, Daniel, 250 pesos na raw ang isang gayuma. Paliwanag po ng FDA, hindi ito dumaan sa scientificong pag-aaral at maaaring makasama sa kalusugan. Pinoy Gising! Sabi ng nag-thumbs up pare, sabi niya, pupunta na raw siya ngayon ng Baklaran para kumuha ng gayuma. Ay, bad po yun, bad po yun. Sa iba pa natin mga balita, pinaghihinay-hinay na isang maritime law expert ang ilang senador sa pagbibitaw ng pahayag hinggil sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Dr. J. Batumbakal, professor ng UP Law Department of Maritime Studies, dapat munang magtanong ang isang opisyal ng pamahalaan bago isa publiko ang kanilang mga pahayag gaya ni Senador Rodante Marcoleta. Dapat tumahimik na lang sila. Kung meron silang mga duda, wag naman muna lang sa publiko, magtanong muna sila sa nakakaalam. Hindi yung ilalabas nila yung kanilang mga hindi nila alam. Tapos as if yun yung posisyon ng buong gobyerno o kaya ng buong bayan. Ang hirap kasi, kung mataas na opisyal ka, kahit ano sabihin mo, ang immediate na assumption yan ang posisyon ng pamahalaan o kaya yan ang expression ng publiko ng sambayanan. No? Kaya hindi pwede mga ganyan
Samantala, aminado si Batumbakal na hindi na dapat patulan ang hamong debate ni Marcoleta at gawing big deal o palakihin ang issue sa paggamit ni Philippine Coast Guard spokesman for West Philippine Sea Commodore J. Tariela ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Sensitibo itong Chinese embassy dahil si Xi Jinping daw yung kinarton. Ay nako, napakanipis naman ng balat. Sila nga kung titignan natin yung Chinese media, yung China News Daily, sang damukal na karton ng ginawa nila kay PBM. At hindi lang si PBM, lahat din ng mga ibang nakakaaway nilang bansa tulad ng sa Japan, sa US, puro karton yun. Tapos sila, hindi na, karton sila ng karton ng ibang leaders pero hindi nila kayang makarton sila. Diba? Para namang bata. Yan po ang tinig ni maritime law expert na si Dr. J. Batumbakal sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Yan lamang po kayo, Philippine Standard Time! Hoy! Pinoy Gising na! Wakey na po na Friday! Alas 5:46 na po ng morning. Iba pa mga balita sa pagbabalik ng Pinoy! Tuloy-tuloy po mga balita natin sa Pinoy Gising sa DWIZ Taliw Channel 23 sa oras po na alas 5:48 ng morning. Sa iba pang detalye, tinawag na papogi lang o grandstanding ng isang maritime law expert ang mga pahayag ni Senator Rodante Marcoleta hinggil sa issue ng West Philippine Sea. Ito ayon kay Dr. J. Batumbakal, profesor ng sa UP Law Department at Maritime Studies, ay dahil nagiging bentahe para sa China tuwing nagdedebate ang mga mismong opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay sa pinag-aagawang karagatan. Kung tutusin anya, ay hindi na dapat tinatalakay ang mga sensitibong issue tulad ng usapin ng WPS sa harap ng publiko. Parang grandstanding yan para sa akin kasi nga, lalo na kung sensitibo at mahalagang issue gaya ng mga pinagagawang teritoryo dyan at yung pag-aangkin ng kabila sa ating karagatan, hindi yan pat pinag-uusapan ng parang nasa palengke at ang mga polisiya mo ay lalo na yung mga maaring mga sensitibo at sikreto ay gusto mong isiwalat. Hindi po dapat yan. Kaya para sa akin, grandstanding yan. At pangalawa, nakakatulong lang kasi yan sa kabila dahil openly, publicly, pinagdududa mo ang ating mga taong bayan tungkol sa basihan ng ating teritoryo at jurisdiction sa karagatan. So, hindi po nakakabuti yun. Bukod dito, iginiit ni Batumbakal na hindi na rin dapat pagdebatehan kung sino ang nagmamay-ari ng Kalayaan Island Group lalo't malinaw pa sa sikat ng araw ang naging pasya ng Permanent Court of Arbitration. Hindi po yan a matter of debate. Dapat alam niya yan bilang senador. Kasi sumumpa siya sa isang, sumpa siya na idepensa ang konstitusyon ng Pilipinas at lahat ng mga batas nito. No? Kasama dyan, siyempre, inherently, yung batas natin tungkol sa ating mga teritoryo at mga karagatan. Hindi po yan up for debate. Imagine niyo, kunwari, ordinaryong kaso, sabi ng korte, sa'yo yung bahay mo. Tapos ikaw mismo, tatanungin mo, ay, baka hindi akin to, baka hindi tama yung korte. No? Siya na nga yung nagbigay sa'yo, pero pinagdududahan mo pa. Anong gagawin ng kabila? Di lalo kang gagatungan siguro, uy, kulang ka pa yan. Mabuti pa, ibenta mo na lang sa akin. O kaya ibigay mo na lang sa akin. Tinig po yan ni maritime law expert Dr. J. Batumbakal sa panayam ng DWIZ. Pinoy Gising! Di po lalagda ang mga minority senators na miyembro ng Blue Ribbon Committee sa partial report nito sa maanumalyang flood control projects. Ito ayon kay Senador Robin Padilla ay dahil sinabihan sila ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na may sarili silang report ukol sa naturang usapin, kaya susunod sila sa tagubilin na suportahan ang minority report na kanilang nilagdaan. Matatataang bago pa man ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee, may inilabas na agad sina Senator Amy Marcos at Rodante Marcoleta na minority report. Bagay na ayon sa liderato ng Senado ay premature at hindi matatawag na minority report dahil wala pang pag-uulat ang Mother Committee. Gayunpaman, para kay Senator Padilla, solid dapat ang minority block kaya susunod-an niya siya sa abiso ni Senator Cayetano. Siyempre kailangan solid kami sa minority, di ba? Kung ano yung desisyon ng aming minority floor leader, susunod kami. So as far as you know, hindi kayo pipirma buo? Eh, yun ang sabi ng aming minority floor leader. Walang pipirma sa minority. Well, meron naman kaming sa amin, may gusto mong pumirma, di pumirma ka. Pero ako, susunod ako kay Alan. Yan po ang tinig ni Senator Robin Padilla.
Pinoy Gising! Tiniyak naman po ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan na hindi makokompromiso ang ilang programa ng pamahalaan sa sandaling pumasa sa Kongreso at tuluyang maisabatas ang panukalang tanggalin ang travel tax. Tugon ito ni Congressman Yamsuan, may akda ng Travel Tax Abolition Bill matapos aprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 21 priority legislative measures kabilang ang nasabing panukala. Ipinaliwanag ng kongresista na malaking tulong sa mga ekonomiya kung tatanggalin ang naturang buwis na kinokolekta ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education at National Commission on Culture and Arts. Kampante si Yamsuan na hindi gaanong makakaapekto ang pagtanggal sa travel tax sa mga nabanggit na ahensya ng pamahalaan dahil mayroon pa naman silang mapagkukunan ng pondo upang maipagpatuloy ang kanilang mga programa. Meron na tayong maraming programa on scholarships. Okay. Meron kaming budget on tertiary education subsidy. May tunong-dunong program. 'Di ba? May mga programa na tayo on educational subsidies. Kung titingnan mo parang okay, tourism related educational programs tawa tayo. Kung may scholarship na, yun na rin naman ang kinukuha nung binigyan natin ng benepisyo. So sa atin, kung makakaisa burden ng tao yun sa ating mga kababayan, why not, 'di ba? So kung titignan mo, 'di ba? May konting redundancy na dun sa pag-allocate ng budget. Sakali anyang maisabatas, naniniwala po ang mambabatas na mas darami ang mga international tourists sa Pilipinas. Malaking bagay kasi based sa isang study na nakita namin, yung 5 billion na mawawala sa atin, ang magiging benepisyo is almost 300 billion daw ang maibabalik sa pagbalik ng mga turista sa ating bansa. Kasi kung titignan mo, tayo na lang ata sa ASEAN zone nang nag-i-impose ng travel tax. Oo, kaya nga basically, kung titignan mo, malapit na rin ang ASEAN, di ba? So parang mag-host pa tayo dito this year sa Pilipinas. So kung titignan natin, isa yan sa magandang topics na kailangan pag-usapan. At tayo, meron tayong ma-anunsyo na maganda sa ASEAN meeting na inabolish na rin natin travel tax. Yan po ang tinig ni Parañaque City 2nd District Representative Brian Raymond Yamsuan sa pareham ng DWIZ. Pinoy Gising! Ngayon naman patunayan natin kung totoo nga ba na mas nagdudulot ng stress sa mga misis ang kanilang mga asawa kumpara sa kanilang mga anak. Tara, let's prove it. Madalas nating napapanood sa mga pelikula kung gaano nai-stress ang mga nanay sa kanilang mga anak dahil sa konsumisyon na ginagawa ng mga ito. Pero sa tunay na buhay, totoo nga ba ang sabi-sabi na mas nai-stress ang mga misis sa kanilang mga mister kesa sa kanilang mga anak? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ayon sa Times Entertainment, merong isinagawang survey noong 2013 sa 7,000 American moms kung saan lumalabas 8 out of 10 average stress level na nararamdaman ng mga misis sa kanilang mister. Kabilang sa mga factors na nagdudulot ng stress sa mga nanay ay ang hindi patas na distribution ng household chores sa kanilang bahay na siyang nakakuha ng 75% sa survey. Kaugnay nito ay ang kakulangan sa tulong na natatanggap ng mga misis mula sa kanilang mga mister. Dagdag pa riyan ay ang pakiramdam ng mga misis na tila mga bata ang kanilang mister sa halip na umakto bilang isang partner para masolusyonan nito. Nagpayo ang mga eksperto na ugaliin ang pagkakaroon ng open communication nang sa ganon ay tugma ang expectations ng mag-asawa sa isa't isa. Pangalawa, maging patas sa distribution ng mga gawaing bahay at sa pag-aalaga ng mga anak. Higit sa lahat, huwag kalimutang maglaan ng oras para sa self-care. Dahil kapag inalagaan mo ang sarili mo, mas maaalagaan mo ang pamilya mo. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ikinatuwa po ng mga atleta at sports fans ang planong paggamit ng mga drone at artificial intelligence-powered replays bilang makabagong paraan ng coverage ng Olympic Broadcasting Services sa OBS para sa 2026 Milano Cortina Winter Olympics. Ayon kay OBS CEO Yanni Excharos, nakatutulong ang paggamit ng mga drones upang mas ma-enjoy ng mga manonood o mga manonood ang mga eksena sa nagaganap na palaro. Gumagamit ng nasa 25 drones ang opisyal na media arm ng Olympics sa iba't ibang outdoor sports gaya ng skiing at skating. Tiniyak naman ni Excharos na sanay ang mga drone operators sa iba't ibang sports at maging ligtas ang mga atleta sa panahon ng kanilang laro na ikinatuwa naman ng International Sports Federation. Gagamitin din ang AI para sa replays at on-screen visualization upang mas maintindihan ang impormasyon sa sports na pinanonood.
Pinoy Gising! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Ito naman ngayon sa showbiz, umaasa si Queen of All Media, Chris Aquino, na aabot pa siya sa edad na 60. Ito ang kanyang advance birthday wish bago ang kanyang 55th birthday bukas. Nagbahagi rin ng update ang Queen of All Media hinggil sa kanyang kalusugan kung saan nasa mabuting kondisyon anya ang kanyang mukha ngunit hindi ito maaaring maaarawan o lagyan ng cream. Puspusan din anya ang kanyang pag-iwas na matumba dahil ito ay life-threatening para sa kanya. Iwini-wish din ni Chris na ang magandang future para kay Bimbi, partikular na ang magandang career nito na kanya nang pinauubaya sa isa niyang pinagkakatiwalaang individual na may integridad. Gayunman, malaki ang pasasalamat ng Queen of All Media dahil nakaabot siya sa 55 years old. Pinoy Gising! At tayo ay mag-good morning sa lahat na nakikinig sa atin sa radyo, TV, online. Pero ide-dedicate ko ang pagbating ito bago ako mag-weekend sa aming kapitapitagang Mayor, Congressman, Executive Secretary, Undersecretary, Secretary, Assistant Secretary. Alam mo bakit dami ko sinabi, pare? Lahat naririnig ko sa kila John tsaka kila Drew. Wag nata-time check ka, ang dami mong title eh. Ngayon ko lang nalaman eh. Pero higit sa lahat, ang aming tagapangalaga sa ano yan? Pero si dinami-dami ng title, hindi mo na ma-determine kung ano yung title niya. But anyway, isang maligaya at masayang kaarawan sa iyo sa aming tagapangalaga, sa aming co-pilot sa umaga dito sa DWIZ Taliw Channel 23 kay Engineer Wener Contihino. Pare, yung regalo ko, nabigay ko na sa iyo 2 weeks ago. Alam mo na, ha? Ayos, di ba? O siya, at sa lahat nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, happy birthday po sa inyo. At sa mga magdiriwang bukas, happy Valentine's Day. Mag-ingat at mag-enjoy po. Bago tayo pansamantala magpaalam, tayo po yung magpatama quote for today. Sa mundong nakakapagod, masaya lang kapag may sahod. Happy Swell Day po sa inyong lahat. At yan na po ang kalipunan ng mga balita yung tinapok natin sa Pinoy Gising on a Friday. Kita-kits tayo sa Monday. Coding po sila, hindi ako kasi kahapon ako coding. 9-0 po ngayong araw ng Friday. Enjoy the rest of your Valentine's weekend. Ang tabayaran ng susunod na programang Pasada Balita kasama sina Kuyang 3-5, si Undersecretary John Ibanez at si Assistant Secretary Drew Nasino. Binawi na kita, pare. Ako po niyo nakasama until Monday. Daryl Justin, nagbabalita ng tama dahil wala si Anton, naglilingkod ng tama.